So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally matutunghayan na natin ang the biggest kontrobersyal na direktor. Ang direktor na mahilig gumawa ng issue sa issue. The hot potato ng internet. The biggest Pepsi Paloma fan ever sa balat ng lupa. Ang taong tropa ni Pepsi Paloma nung unang panahon. Ang taong nandoon mismo nung nangyari ang mga nangyari kay Pepsi Paloma. The biggest taong walang problema, pero binigyan niya ng napakalalang problema ang kanyang sarili. The biggest clown, Daryl Yap. Palakpakan ang putang inang yan. Tanggalin ko muna to. Anyway, mga kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko, Makagago WM. This is the biggest ever critical situation para sa ating kaibigan na si Director Daryl Yap. Siya po ay nasipat kilatis ng isa sa malalaking manok sa industriya na ating inaapakan ngayon. If not almost one of the founders ng entertainment sa Pilipinas na si Vic Soto. This will be very tough time for you, my friend Daryl Yap. Si Daryl Ray Spike Balingit Yap, o mas kilalang Daryl Yap, ay isang film director, screenwriter, at producer dito sa Pilipinas. Ang mga kilalang pelikula na dinirect ni Daryl Yap ang mga sumusunod. Made in Malacanang, sumobrang sikat. Martir o Murderer, #Jowaball. Kilala din siya bilang isa sa nagdidirect at manunulat sa mga short films ng Vincentiments, which sobrang sikat niyan sa YouTube. Now, ang bago niya pong movie at ang bago niyang nilabas na movie na nilabasan niya agad ng teaser. Ang titulo po ng kanyang bagong movie, The Rapist of Pepsi Paloma. Ang content na to ay pagbibigay alam kay Pepsi Paloma. Para sa mga hindi nakakaalam, si Delia Dueñas Smith o mas kilalang Pepsi Paloma ay isang Filipino-American dancer at actress sa Pilipinas. Usap-usapan ngayon ang pangalan ni Pepsi Paloma sa kadahilan na maglalabas ng isang pelikula si Daryl Yap. Ukol sa rape case nito ni Pepsi Paloma against Vic Soto noong August 17, 1982. Rape case po na final ni Pepsi Paloma na kanya ring tinanggal. Na kanya ring pinasawalang bahala sa huli. Hindi po natin maintindihan. Masyadong malalim ito mga kahombre ko para intindihin talaga ng isang bigayan lang. Ano? So ang panimula mga kahombre ko, tayo ay mag-start sa simula. Nagsimula ang lahat sa pagbibigay alam ni Daryl Yap na may ilalabas siyang bagong pelikula na ang pamagat ay The Rapist of Pepsi Paloma. Naglabas din ng isang teaser si Daryl Yap. At dahil po sa linya na to, Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Yan po talaga ang sumobrang init. Kasi haka-haka to mga kahombre ko. Haka-haka sa internet, sa social media. Lalo na at may lumabas pa na kanta regarding din dito sa issue na to, yung dumilim ang paligid. Meron lumalabas po ng mga issue tulad nga ng pinapalabas nitong tao na ito, si Daryl Yap, na ang ng rape ay si Vic Soto, okay? At meron pang ibang mga included dito, mga boss, no? Which is quite alarming kasi hindi naman po napatunayan na si Vic Soto at yung kung sino-sino man yung iba niya mga kasama na ni-rape talaga itong babae na ito. Kasi sa huli, nanahimik po ng napakatagal na panahon ng pamilya nito si Pepsi Paloma. And now, parang ang ganap, bigla po sila lumabas para sa kaganapan na ito. Mapapansin po natin na may sinabi ang isang sikat na newscaster at journalist na si Arnold Clavio o mas kilalang Igan. Tandaan, sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging disente. May mga norms at ethics na dapat sundin. Naglabas din ng isang litrato si Direk Daryl Yap sa loob ng
40 taon, pinakinggan at pinaniwalaan nyo na ang mga sikat. Mga may pangalan, mga makapangyarihan, mga nagsalitang sila ang may alam. Mga nagsabing sila ay kaibigan. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ang inang nanahimik. Nang napakatagal na panahon, ang inang matapos mawala ng anak ay patuloy na nasasaktan sa mga paratang at panghuhusga. Tapos na ang pananahimik ng nakababatang kapatid ni Pepsi na nooy 15 years old lamang. Kasama ng aktres hanggang sa mismong araw na siya ay natagpo ang walang buhay sa loob ng aparador. Mananahimik ang kasinungalingan dahil walang kamatayan ang katotohanan. Sila naman ang magsasalita, sila naman ang magkukwento, pamilya higit sa lahat. So, ngayon, pinakita niya na kasama niya itong dalawa. Si Zaldi, which is Pepsi Paloma's brother, Lydia, Pepsi Paloma's mother. So, dito mga kahombre ko, makikita natin na parang kasama sila mismo ni Direk Yap bilang, ito po ay matinding testimonya, no? Na hindi niya lang kinuha kung saan-saan o hinugot kung saan-saan ang storya na ipapalabas niya sa kanyang movie, kundi galing to mismo sa mga taong tunay na involved sa storya na to. Ang bilis pong naalarma ni Vic Soto. Kasi ito po ay madalas po siya talagang madiin, no, sa issue na to. Ako naman ay hindi pa pinapanganak nung panahon na yon. No? Kumbaga, nagbabasa-basa lang din ako. Sa tuwing ilalagay natin ang Pepsi Paloma sa Google, hindi pwedeng hindi lalabas ang mga pangalan nila Vic Soto, Joey De Leon, at ng iba pa. Ano siya? Question mark siya even sa atin, no, na mga tao ng henerasyon na ito, na hindi naiintindihan ano ba talagang storya between this. So now, syempre, mga kahombre ko, magkakaroon na sana tayo ng kasagutan in Daryl Yap's movie. Pero, nagkaso po si Vic Soto. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Ang bilis mga kahombre ko. Nagkaso siya agad. Matapos gamitin, lumabas ang pangalan niya sa bibig ng isang aktres through director's Daryl Yap directive. Kaugnay ng pelikula na nabanggit tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi, nakahain na ng reklamo ang actor TV host na si Vic Soto laban kay Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court sa legal counsel ni Soto. Sabi ng kanyang abogado na si Attorney Buko de la Cruz, lilinawin ko lang po, wala pong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwentong ito. Makikita natin dito na ang hirap din talagang i-judge ng isang Vic Soto. Ang problema dito, mga kahombre ko, meron pong bata na nabubuli. At syempre, meron ding asawa na nabubuli online. Kung si Idol Enteng lang ito, wala naman siyang pakialam dito eh. Ang problema dito, mga kahombre ko, nadadamay pati yung kanyang anak na bata. Sigurado sa eskwela. Yung tatay mo pala ganito. Kasi syempre, trending to eh. Simula nung nabanggit yung pangalan ng isang malupet na si Vic Soto, pucha, sigurado trending yon. Usually, kapag gantong katinding issue, hindi pwedeng hindi puputok to, mga boss. Critical, delikado tong gantong klase ng tema. Nagkaso po siya dahil syempre, para sa katahimikan ng kanyang pamilya. Lalong-lalo pa, mapipigilan din ang release nito. Dapat kasi ang release nito is this coming February. Pero dahil sa mga nangyari na to, mapipigilan po ang release na to. Itong mga kaganapan na to sobrang lalim, mga boss. I really hope na managot kung sino ang dapat managot. Kasi at the end of the day, ang hirap ding husgahan ni Direk. Kasi makikita nyo naman na nasa side niya ang pamilya ni Paloma. Samantalang dito din naman kay Vic, sino din ba naman tayo para mag-judge, no? Na patotohanan natin lahat ng pinagsasasabi ng movie na ito, di ba? What if may tama rin naman talaga si Vic Soto na puros kasinungalingan lang lahat ng ini-state sa movie na yon? Ayun nga lang, sana naghintay man lang silang lahat, no? Si Vic Soto, yung kanyang legal team. Para syempre, mas maintindihan kung ano ba talaga yung problema, kung ano ba talaga yung kinakasuhan niya. Kasi as of now, teaser pa lang po yun. And yun nga, nagkaroon agad sila ng 19 counts of cyber libel against Daryl Yap. Which, ang gusto ni Vic Soto is 35 million pesos kay Daryl Yap dahil sa paninirang puri nito. At lalong-lalo na syempre, sa natatansya ko dito, ang pinakamalaking problema ni Vic ay yung pambubuli sa kanyang anak.
Unfortunately, hindi po maganda yon dahil minor de edad yung anak ni Vic Soto. Tingnan natin kung ano pang ibang magaganap. Good luck, Daryl Yap, because this is a lost. Malaking problema to sa'yo, Daryl. One love. Good fucking vibes.